Hello everyone! Finally, may podcast na po ako. Welcome sa Ito Na Ang Chika Ko. Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Okay, magpapakilala lang ako sa inyong lahat. Siyempre, nakilala po ako sa TikTok bilang isang madaldal na tao. Kasi napakadami kong chika-chika sa buhay, mga pangyayari sa buhay ko na nakaka-relate ang mga tao. So ngayon, naisipan ko na pong ituloy-tuloy na yung pagiging madaldal ko at dito na ako sa mundo ng podcast. Wow, hello. Ngayon, gusto ko lang po sabihin sa inyo yung magiging program natin. May program tayo, syempre, oo. Sa unang part po ng ating podcast ay syempre, magbabasa po ako ng mga sikreto ng mga tao na nahihiya silang i-share sa mga nakapaligid sa kanila. So gusto nila i-share sa akin to at syempre, bilang wadaldal, i-share ko naman sa inyo. So yung secret po na sinasabi ko ay wala po siyang masyadong context, pero kung gusto mong magkwento, okay lang naman. Pero parang mas maganda kasi yung sikretong walang context eh. Like, nilagyan ko ng maraming bato yung bag ng kaklase ko nung grade 3 kami. Tapos hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam. Ewan ko, basta ganun. So magbabasa po ako ng 5 secret. Tapos magpo-proceed na tayo sa ating mga chika for today. Wow, today, tonight, kung ano oras nyo man ito mapapanood. Pero ito, nagsulat ako ng 5 chika na ating i-feature dito sa ating podcast. Siyempre, hindi po ganun karami muna dahil kinakapa ko pa lang po. Eh baka mamaya, sobrang haba pala kapag nagkwento ako ng 10, di ba? So ngayon, kapaan lang po muna tayo since first episode pa lang naman po natin. Yes. Kinikilig ako, parang namumula yung cheeks ko. At ayun na nga, kaya naman simulan na natin sa secret. Ito na, babasahin ko na. Makinig na kayong lahat, game na. Ang ating first secret sa ating unang podcast episode ay, alam ko na may kabit si ate ko, pero hindi ko sinasabi sa girlfriend niya. Walawa po sila. Kawawa naman yung girlfriend. Alam mo yung mga cheater talaga, wala talaga yung bilang sa mundo. Next! Ang mama ko ang dahilan kung bakit nahihirapan at nahihila ako pababa sa buhay ko. Ang bigat naman. Unang episode pa lang natin. Ang bigat naman nun. Next po, na ating secret ay, nagbembang kami nang nakilala ko sa Omegle sa kotse niya na nakapark sa simbahan. Te, sa lahat naman talaga, bakit naman sa simbahan pa? Ano ba naman yun? Diyos ko po. Okay, next secret. Tinikman ko yung sarili kong Tuloy! Ay, ano ba naman to? Tinikman ko yung sarili kong tae dahil curious ako. Walang lasa, pero parang Cerelac. Ano ba yan? Kadiri ka naman, te. Okay, so may idea na tayo kung sa mga tao na hindi pa po nakakatikim ng tae niya, including myself. Hindi ko pa po yun natitikman. Pero alam na po natin ang lasa, parang Cerelac daw po. Siguro depende sa kinain mo din yun, no? Baka kumain ka ng Cerelac, kaya lasang Cerelac. Pero, yun. Ang ating last na secret ay ito po. If I could turn back time, I wouldn't choose my husband. Oh, hala. Hala, ang sakit. Next program na po tayo. Huminga na ang lahat, uminom na ng tubig dahil ito na ang ating main event. Wow, main event! Let's proceed na po sa ating 5 chika na napili ko sa link sa profile ko dahil dun sila nag-share ng chika. Wow, dami sinabi pero ito na ang chika ko. Yes, let's go! Let's proceed now! Okay, ito parang ano lang tayo, dito sa ating main event talaga naman parang magka-video call lang tayo, parang kalmado lang tayo dito, pinapanood mo ko tapos kinikwentuhan kita. Parang ganun lang ang eksena natin. Kaya naman magsimula na tayo, nabasa ko na ito, nasulat ko na din. Oh, sobrang ready ko talaga. Kaya naman, makinig ka na dahil ito na ang chika ko. Ah! Okay, ang ating first chika
sa ating first ever podcast. Nakataas pa yung pa talaga eh, no? About to sa friendship. Wala siyang binigay na pangalan sa atin. Tawagin na lang daw natin siya sa pangalang Chururut dahil yan naman ang lagi nating sinasabi sa live kapag walang pangalan yung ating main character. So si Chururut daw, nung grade 6 daw siya, meron daw siyang kaibigan na si May. Tawagin natin si May ang kaibigan niya. So nasa Catholic school sila. May chapel sa loob ng eskwelahan nila. Tapos ngayon, may seatmate siya, si May, si She, at si Cassie. So, tatlo. So, itong tatlo na to, sila daw ang trio sa kanilang room kung saan parang mga maldita, mahilig mang away, tapos sila daw yung teacher's headache. Ngayon may event sa eskwelahan nila, Foundation Day. So ngayon, since Foundation Day nga, meron silang bingo card. So ayun yung tatawagin nating activity nila. Kailangan nilang mapuno yung bingo card na yon, tapos may dagdag sa grades nila. Ngayon, itong si Chururut, napuno na niya yung kanya. So lahat ng mga activity sa school, kailangan nilang puntahan para mapapirmahan yung bingo card na yon. Si Chururut tapos na. Pauwi na sana siya, kaso bigla siyang tinawag ni May. Sabi sa kanya ni May, parang, "Hoy, saan ka pupunta? Uuwi ka na?" Sabi naman nito ni Chururut, "Oo, uuwi na ako, tapos na ako eh." "Wag ka muna umuwi, samahan mo muna ako, dali anuhin natin 'to. Tapusin ko 'tong bingo card ko, samahan mo ako." Siyempre bilang people pleaser itong si Chururut, sinamahan niya naman daw si May. Habang naglalakad daw sila, ito daw si May, bigla daw niyang nilabas yung vape niya at ipinakita kay Chururut. Ito naman si Chururut parang, "Uy, grade 6 may vape? Ano yan? Bakit?" Parang gano'n siya. So, eksena nito. Tapos ngayon, sobrang proud daw itong si si May sa vape niya. Parang pinagmamalaki niya daw na, "May vape ako." Bakit, te? Ano ba ano naman, may vape ka, grade 6 ka pa lang, minor ka pa lang, bakit ka may ganyan? So ngayon, meron daw silang nakasalubong na popular girl sa school. Hindi siya kasali sa trio, pero kaklase nila itong popular girl na 'to. Ngayon nakita si popular girl, sabi niya, "Popular girl." Tapos pinakita niya yung vape. Pagkatingin niya sa vape, sabi naman daw ni popular girl, "Wow, cool! Paipak naman." So ngayon 'to si Chururut, talsik yung laway ko, balik natin. So ngayon ito si Chururut parang, "Hala, akala nila cool yun? Ano, vape-vape? Hindi naman astig, hindi naman cool yun. Yung bata-bata niyo pa, ba't niyo ginagawa yan?" So, ganun-ganun daw. So, ngayon, eh di wala, sinamahan niya pa rin. Eh wala, people pleaser siya eh. Makalipas ang ilang araw, habang nasa school sila, eh parang nakikita niya na nagpapasahan ng papel yung trio at saka itong si popular girl. So, nagpapasahan ng papel, ganyan. Ta's nagtataka na 'to si Chururut kasi ano yun, ba't sila nagpapasahan ng papel? Hanggang sa one time, may binato daw nung isa sa mga trio, binato daw yung papel. Napunta daw sa likod ng kanyang upuan. Eh, hindi daw napansin na doon napunta. So, pinulot niya at dumiretso daw siya bigla sa bathroom. Bathroom. Dumiretso siya bigla sa bathroom. Tapos ngayon, chinek niya yung note. Pagka-check niya ng note, nakita niya na nag-aaway yung trio at saka si popular girl. Kung saan, doon sa note na yon, may mag snitch daw, ipapaalam daw sa lahat ng mga teacher na may vape daw itong si May. Tapos ngayon, meron daw parang may siraan or backstaban na nangyayari sa trio at kabilang na doon itong si popular girl. So yung friend group na yon, nag-aaway-away sila dahil backstaban, tapos may gustong mag-snitch, ganito, ganyan, ganyan. So ito naman si Chururut, parang sobrang toxic naman ng friendship na 'to. Naiisip niya na talaga, grade 6 pa lang 'no. Sobrang toxic naman ng relationship na 'to. Ano ba naman 'yan? Ba't sila mag-aaway kasi ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa pagbalik niya ngayon sa classroom nila, may mga estudyante do'n ng, yung mga kaklase nila ay gusto ng isumbong si May dahil may vape nga siya. Grabe naman 'tong tignan mo naman yung istorya na 'to, bakit naman ganito 'tong mga batang 'to. Dahil may vape nga daw siya. Ngayon, gusto na siyang isumbong ng popular girl. Kaso ang ginawa daw nito ni May, binilhan niya daw ng vape itong si popular girl. So parang parang ang nangyari eh, naghihiraman na daw sila ng vape. So parang
hindi na sila nag-aaway-away, wala ng backstabbang na nangyayari. Kasi grade 6 pa lang, may vape na sila, humihipak-hipak sila sa may bathroom kapag walang klase, kapag wala yung teacher, naghihipak-hipak sila, gano'n sila kaastig. Nakakainis. Ano ba naman 'tong mga estudyante na 'to? At lahat 'yun, ay grabe ang laki ng tigil, ang laki ng ano ko, ang laki ng laway ko, asan na paano ko ibabalik 'yun? Sorry po, tumalas yung laway ko. Pero parang ano ba 'to, bata pa lang kayo, bakit kayo ganyan? So ang iniisip ni Chururut, sabi dito ni Chururut, grabe, parang itong friendship na 'to sobrang toxic, grabe nila manipulahin yung isa't isa. Tapos parang never ako pupunta sa friend group na 'to kasi wala akong mapapala sa kanila, puro bad influence lang nila. Puro bad influence lang sila. At bakit ko napili itong chika na 'to kasi Diyos ko, parang sa lahat ng mga bata ngayon talaga, usong-uso na talaga sa mga bagets ngayon na kung sino minor, nagve-vape, nagte-take ng yosi, parang grabe sobrang normal lang sa kanila kasi nga nakikita nila sa mga matatanda ganyan, parang walang walang guidance, 'di ba? So parang kaya ko siya napiling chika para sa mga nanonood sa'kin ng mga baga ma na mga baga ng mga bagayan, paano kaya yung ng mga bata na parang hindi cool ang mag-vape ng minor ka pa lang. Isipin mo bata ka pa, 'di ba? At saka isa din 'to sa mga kaya ko din siya pinili na chika kasi alam nating lahat na may mga bad influence na mga kaibigan talaga. So parang kapag alam mo yung friend group na yon eh, hindi makakabuti sa'yo, eh, di wag ka na dun, oo. Parang kudos lang kay Chururut kasi alam niyang mamili ng kaibigan. O alam niya na mali yung ginagawa nila May. Yes, so palakpakan naman natin si Chururut, grabe, oo. Ito na ang ating pangalawang chika. So siyempre, nabasa ko na ito, na-review ko na din kanina, pero may notes ako dito. Ichi-chika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Wow! So ngayon, ito ay tawagin nating compound serye, kung saan na-experience niyo na ba yung, may bigla-biglang sumisigaw na kapitbahay, bigla-biglang nag-aaway, bigla-biglang may nag-aaway, nagmumurahan, ganyan-ganyan. So ito na nga yung ating ichichika ngayon, kaya tawagin natin siyang Goku, oo. Goku talaga yung pangalan niya. So ngayon, itong si main character na si Goku, ang kanyang chika ay sa compound daw nila nagsimula daw yung biglang away-away nung biglang may lumipat sa kanilang compound, okay. So, may lumipat na mag-ina sa compound nila. So ngayon parang nung una okay naman daw, maayos naman daw silang kinausap kasi sabi nung mag-ina na gusto daw nila na magtayo or magbutas ng pintuan para doon sa compound para may papasukan daw sila sa bahay nila, parang gano'n. Ewan ko kung paano nila 'yung ginawa pero gano'n 'yung parang setup na gusto nilang mangyari. So siyempre sila naman daw, since dun sa compound na yon mga magkakamag-anak 'yung mga nakatira, eh. First cousin, second cousin, third cousin, lolo, lola, tita, tito. Dun sila talaga sa isang compound nakatira at bagong lipat nga itong mag-ina. At ayun nga, 'yung request ay 'yung pintuan. So pumayag naman daw sila, okey sige. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, nafi-feel nito ni Goku na parang fake or hindi magandang kapitbahay itong mag-ina na 'to. Hanggang sa dumating sa point na parang nagpaparinig na daw itong kapitbahay na mother, nagpaparinig sa Facebook, ganito ganyan, kung ano-anong sinasabi, eme-eme, ganyan-ganyan. So ngayon, parang nagkaroon daw ng boyfriend itong si anak, tawagin natin siyang anak. Actually may pangalan siya dito pero medyo maguguluhan lang tayo, pero tawagin natin itong si anak ay nagkaroon ng boyfriend na tawagin natin sa pangalang Jake. Ang problema, itong boyfriend ni anak ng kapitbahay na bagong lipat ay umaakyat sa gate na naging problema ngayon ng lola. Sabi ng lola, kinausap niya ng maayos itong mag-ina. Sabi niya dun sa mag-ina na, "Ay, baka namang puwedeng yung boyfriend naman ni Be, kung
puwede wag mo naman na sanang wag mo na sanang paakyatin diyan sa taas ng gate. Eh, kapag ganitong oras nagsasara talaga kami ng gate at ayaw namin na may makakaistorbo at baka mamaya may masamang loob pa na pumasok baka, gayahin yung si Jake. Kung maaari sana, wag niyo na lang munang pauwiin o wag niyo na lang munang padalawin ng madaling araw. Kasi naman naaabala din naman kami at natutulog naman na kami. So gano'n, so maayos daw kinausap ng lola itong mag-ina na 'to. Iba yung dating ni mother sa lola sa sinabi ng lola. So nagsumbong ngayon sa tatay, sa OFW niyang tatay. Itong OFW na tatay ngayon ay nag-chat naman dito kay lola kung ano-ano na naman daw sinasabi kay lola. Sabi daw kay lola na parang, "Parang iba naman kayo sa amin, parang iba naman kami sa inyo. Bakit may ginawa ba kami para ganyan ninyo kami? Ano, maayos naman kami kausap, bakit gano'n-gano'n daw yung sinasabi ng OFW. Parang si lola naman daw parang, sinasabi nito?" Bakit ganito yung dumating, ayos-ayos ko kausap na hindi nga puwedeng umakyat na nga diyan sa gate na 'yan, natutulog na, eh. Bakit ganyan? Ngayon nalaman daw na medyo magulo-gulo 'no. Ngayon nalaman daw ng tita ni Goku. Yung tita daw nito ni main character natin na si Goku, ay yung matalak maingay, palaban, ganyan-ganyan. Nalaman niya na inaaway ng OFW itong lola, itong nanay niya. So ngayon galit-galit siya, parang, "Sino ba nagsabi niyan, ha? Bakit kayo ganyan? Hindi niya talaga alam kung anong nangyayari dito sa atin, ha? Huwag siyang gaganyan-ganyan." Ngayon nagparinig daw sa Facebook. Hanggang sa dun na daw nagtuloy-tuloy, nagpaparinigan na daw yung dalawang partido. So, parinigan dito, parinigan diyan, parinigan, 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 ganyan-ganyan. Dumating din sa point na itong si Goku, sinabihan niya daw ng bobo itong si Jake, yung boyfriend yung boyfriend ng anak nung kapitbahay. Yung parang sinabihan niya na bobo, sinabihan niya din daw na ano bang sinabi? Teka. Sinalo daw lahat ni Jake yung mga kahihiyan nung mag-ina, ganyan, sinabihan daw na ganyan. Tapos, hanggang sa parinigan, 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 ayan na, may confrontation scene na kung ano-ano nang sinasabi. Ang hinahanap daw ng mag-ina, si Goku. Wala si Goku nung confrontation scene na yon kasi nga nasa birthday ng pinsan, ganyan. So ngayon hinahanap daw, asan niya yun si Goku? Bakit wala siya dito? Andito dapat siya kasi sinabihan niyang bobo si Jake. Sinabihan niya na sinasalo ni Jake lahat ng kahihiyan. Bakit wala siya dito? Ganyan-ganyan. Bakit anong pinaparinig mo sa akin? Yung tita naman parang, bakit kayo? Anong pinaparinig niyo din sa amin? O bakit nakakarating pa sa ibang bansa yung mga sumbong-sumbong niyo, hindi naman tama yung mga sumbong-sumbong niyo. Bakit ganyan? Bakit ganyan? O, ang dami nang nangyayari, nagsasagutan na sila hanggang sa bigla daw umiyak itong ina. Yung nanay nung kapitbahay. Yung kapitbahay nila, yung bagong lipat, bigla daw umiyak. Yung tita naman daw parang, bakit umiiyak? Ano 'to? Victim 'yan? Ay, naiyak siya. Hanggang sa sinabihan daw, ang sinabi daw ni tita ay ganito, "Do not do unto others what you don't want others to do unto you." 'Wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Ngayon ikaw pa yung iiyak-iyak diyan, ganyan-ganyan daw si tita, so, tapos umiiyak dun, iyak-iyak daw siya, "Hindi, ikaw nay, anong gusto mong sabihin sa kanya?" So, confrontation hanggang sa natapos na lang daw yung confrontation. Yung nanay naman nito ni Goku, walang masyadong ginagawa, kasi nga ayaw ng gulo, yung nanay niya yung tipo ng nanay na gusto niya lang tahimik, kalmado lang, ganyan. Gusto niya maayos lahat. Ayaw niyang mangialam, ganyan. Ano muna tayo, rewind tayo. Rewind. Bago pa nila gawin yung confrontation scene, nalaman pala nilang lahat na buntis itong si anak, si kapitbahay, di ba? Nalaman nila na buntis. At ang nakabuntis nga ay itong si Jake. Siguro kaya sinabihan na sinalo mo lahat ng kahihiyan kasi siguro nabuntis nga itong si ganito, ganyan. So ngayon, di okey na buntis na siya ganyan. Okey na buntis na siya, nangyari na ulit yung confrontation, ganito, ganyan, ganyan. Tapos hanggang sa bigla nga daw nag-chat itong si anak kay Goku. Sinabihan niya daw itong si Goku na, "Bakit mo naman sinabihan na bobo si Jake?" Si Jake daw, basag ulo nga daw siya, parang wala nga daw siyang kumbaga, parang wala namang ibang ginawa yan si Jake kundi mag-inom, basag ulo, lagi nakikipag-away, ganyan. Parang sa lahat ng lalaki na pipiliin mo na makakabuntis sa'yo, siya talaga. Parang gano'n yung iniisip nila, nung side nila Goku. So parang ayun yung mga parinig na pinaparinig nila.
So ngayon, nag-chat ngayon nga itong si anak kay Goku na parang, "Bakit mo naman sinabihan na bobo si Jake, hindi naman siya bobo," ganyan, ganyan. So itong si Goku, hindi niya pinansin kasi, ano ba 'to, drama na naman, 'di pa ba matatapos 'to? Lagi-lagi na lang nag-aaway dito sa compound na 'to simula pumunta kayo dito, away-away na. Hindi niya pinansin yung chat, hindi niya na lang in-entertain. Ngayon, nakita ng nanay niya yung chat. Nag-ano ngayon, nagpintig ngayon yung nanay niya, nakuha yung pika niya, parang, "Ano ba 'yan? Bakit chinat ka pa na ganyan? Hindi pa ba matatapos 'yan?" Yung nanay daw nito ni Goku, tinapat daw ang bibig sa bahay sa bahay nung mag-ina. Nagsalita daw, parang ang sabi daw ng nanay, eh, asan na yung sabi ng nanay? Sabi daw nung nanay, oh, "Hindi mo na nga dinadamay kasi buntis, pilit pa rin nakikisali. Ano ba 'yan? Hindi pa ba matatapos 'to? Ay naku, hindi na nga sinasali yan kasi buntis na nga yan, eh, tapos ngayon magtu-tut sa anak ko. Eme, churot-churot," ganyan. Nagalit daw yung ano, si nanay. Si mommy nito ni Goku, eh, 'di ba nga tahimik nga lang siya, ayaw niya nga mangialam, gusto niya kalmado lang, eh, napikon, nagalit, parang, "Ano ba 'to? Bakit mo pa inaano yung anak ko, eh, tapos na nga yan, 'di ba?" So, gano'n yung nangyari. Hanggang sa okey, tapos na, nagparinig, natakot daw silang mag-ina dun kay mother nito ni Coco. Kasi nga biglang nagsigaw, eh, natakot daw sila. Ngayon, meron ulit confrontation scene na nangyari. Ang issue ng confrontation na 'to ay itong si Goku nag-share ng post, graduating na kasi siya. Tapos since second year college pa nga lang yung kapitbahay nila na nabuntis, ay nag-share, sabi dun sa shared post, eh, graduating na buntis. Ayun daw yung ito din si Goku sira ulo din, eh. Nag-post daw siya nun. So ngayon natamaan, eh, di ganyan nagkaroon na naman ng confrontation. Ito na naman yung confrontation scene na kasama na ngayon, this time kasama na si Goku. So ayan na nga, parang karoon ng confrontation scene, sinasabi mo na ano, na buntis, graduating, ganito. Bakit may masama ba na buntis yung anak ko? Eme-eme, churot, ganyan. Parang, totoo naman po yung sinasabi ko, eh, at saka ano po ba yun? Bakit po ba? Ganyan, ganyan, ganyan. Eme-eme. So, galit na galit daw yung nanay, galit na galit din daw itong si anak. Tapos sila daw parang, okay, nakikinig na lang daw sila, ganyan, ganyan. Tapos ang dami na daw sinasabi hanggang sa nagkakasagutan na. Dumating ngayon itong nanay ni Goku. Pagkadating ng nanay ni Goku, tiningnan niya lang yung dalawang mag-ina, sinabi lang ng nanay ni Goku na, "Sigurado ba kayo na siya yung sinasabihan ng anak ko? Ha? Graduating na ba yan? 'Di naman graduating yan, second year college pa lang naman yan, ah." Sabi daw ng nanay niya, parang sila daw parang, "Oo nga 'no." So ngayon itong si Goku, sabi niya sa nanay niya na, "Tara halika na, Ma, wala tayong mapapala diyan, umalis na tayo dito." Ito pala yung sinabi niya sa dulo, sabi niya sa dulo, "Halika na, Ma, kahit ano pang pakiusap mo diyan, plastic pa rin yang mga yan." Ginanon niya daw, so saka sila umalis. Tapos dun niya lang na-realize na parang after ilang days na, "Ayoko na. Tama na 'to, tigil na natin 'tong pag-aaway na 'to, wala tayong napapala dito." Sabi niya parang, basta parang ang mangyayari dito, eh, hindi na 'to matatapos kapag palaging papatulan lang din natin. Dumadating na din sa point na parang 'di ba nakikiraan nga sila dun, may pintuan nga dun sa compound nila na nakikiraan daw dun yung mag-ina, tapos yung tingin pa daw nung mag-ina sa kanila, eh, parang ang taas-taas daw ng tingin, parang inaapakan daw sila, gano'n daw yung tingin nung mag-ina, parang, "Hala, nakikidaan na nga lang kayo sa compound namin, ganyan pa yung asta niyo." So parang siya na lang, eh, hindi niya na lang masyadong pinansin. So ang sabi niya dito parang, "Ano ba 'to, worth it pa ba? Worth it pa ba yung pagpaparinig, yung pride, worth it pa ba lahat ng 'to? Gusto ko na lang ng peace of mind, graduating na ako, oh." Gano'n gano'n siya. So parang natutunan niya na wala, pinili niya na lang manahimik, mas gusto niya na lang na hindi na lang pansinin, hindi dahil pinipili niyang tahimik, eh, talo na siya. Gusto niya lang ma-feel yung parang kapayapaan, wow, kapayapaan! Gusto niya lang ma-feel na kaya kong huminga, kaya kong hindi kayo pansinin, kaya kong hindi ma-bother sa inyo, kaya ko na mawalan ng pakialam sa inyo. Okay, mas gusto ko na lang na mag-focus ako sa'kin, sa nanay ko, sa pamilya ko, hindi sa inyo. Kasi ano ba magagawa niyo sa'kin, sakit lang ng ulo, eh. Ayan, parang ayun, may lesson din naman pala. Bangayan, bangayan naman na pala yan, eh, may lesson din naman pala. May patutunguhan pala yung kuwento niya, ano? So, thank you so much for sharing your chika-chika, Goku, and congratulations dahil graduating ka na. Ang ating next na chika po ay, first love daw niya ito. Ah!
first grabe naman. First love niya daw 'to, sabi niya dito, "It's about my first love." So, ang pag-uusapan natin siyempre natapos na tayo sa friendship, natapos na tayo dun sa, bangayan sa compound, parang teleserye na sa compound na yon. At ngayon nasa first love na tayo. Kikiligin ba kami dito o masasaktan lang kami? Yun na nga po ang sunod nating malalaman. Ayun na nga ang ating ichichika, kaya naman makinig na kayong lahat dahil nabasa ko na ito, na-review ko na din, naka-notes na nga ako, 'di ba? Dahil ito na ang chika ko. Makinig na kayong lahat. So tawagin natin siya sa pangalang Chururut. Siya ay isang straight guy, okay? Siya ay isang straight guy na na-inlove sa isang straight guy. Ooh! So ito na nga ang chika. Nung October daw, siguro October last year, may nag-chat daw sa kanya na isang lalaki. Siyempre, na-weirduhan siya kasi bakit 'to magcha-chat sa'kin out of nowhere? Parang ang weird naman nito, bigla-biglang nagcha-chat. Pero sige, replyan ko. So, akala niya hindi na madudugtungan yung chat na yon. Hanggang sa kinabukasan, nag-chat daw ulit itong lalaki na 'to. Parang, ay, okey sige, replyan ko ulit. Hanggang sa so on and so forth and so hanggang sa patuloy-tuloy daw, nakikipag-usap daw sa kanya itong lalaki. Nawi-weirduhan na siya kasi parang, straight guy ako, bakit 'to nakikipag-usap sa'kin? At saka base sa ano ko, sa paningin ko sa kanya, straight na lalaki din siya. So bakit bakit bigla-bigla 'to sa'kin nag-aano, nagcha-chat? Hanggang sa dumating na daw yung sa point na yung usapan daw nila is all about him, all about that base. Lagi daw nagshi-share na daw itong si lalaki, nagshi-share na daw ng buhay niya, nagshi-share na daw siya ng mga problema, nagshi-share na siya or nag-a-update na siya sa kanya. Parang ito naman si Chururut, okey sige nag-a-update ka sa'kin, weird kasi parehas tayong straight guy pero sige, okey siguro magiging komportable din ako pero sige tignan natin kung anong sunod na mangyayari. Hanggang sa 2 months, sa 2 buwan na yon magkausap lang daw silang dalawa. Tapos sabay daw nilang sinalubong ang Pasko at ang New Year. Pero dumating na din siya sa point na napapatanong na siya sa sexualidad niya. Parang, "Ano ba 'to, straight pa ba ako?" Kasi naguguluhan na ako, parang ang weird kasi magkausap kaming dalawa tapos hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Masaya ako nakausap ko siya, masaya ako 'pag nag-a-update siya sa'kin, masaya ako na nangyayari 'to sa aming dalawa, unexpected na nangyayari 'to pero ano 'tong nafe-feel ko parang di ko matanggap yung sarili ko, gano'n. Hindi niya alam kung anong mafe-feel niya. Hanggang sa ayun nga, nag-celebrate sila ng Pasko at nag-celebrate din sila ng New Year. Nung New Year daw, bigla daw may inamin yung lalaki sa kanya. Sabi daw nung lalaki sa kanya na, "May nakakausap akong dalawang babae." Ito naman si Chururut parang, "Okey, ba't ako magseselos or bakit ako may ibang mararamdaman, wala namang tayo at saka weird bro, bakit mo kailangang sabihin 'yan?" Pero at the same time, naguguluhan na din siya. So parang, okey sige, may kausap kang dalawang babae, o ano naman? Parang sabi naman nito ni lalaki, pero hindi same yung feeling na nararamdaman ko sa dalawang babae kapag nakakausap kita. Eh, eh, iba daw yung feeling ni lalaki dito kay Chururut kapag kausap niya daw ito si Chururut. Parang hindi niya daw kayang gawin yung mga ginagawa niya sa dalawang babae na yun kay Chururut kasi parang special na daw yung tingin niya kay Chururut. Eh? So parang ito naman daw si Chururut parang, "Weird bro, pero sige." Confused na ako, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko, hindi ko na alam kung anong maiisip ko, pero okey sige. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang usapan nilang dalawa. Tapos dumating na sa point na itong si Chururut nafi-feel niya na parang kailangan ko ng assurance. Parang hindi tama 'to, parang ano 'to, lagi na lang tayong magkausap, ilang buwan na, 4 na buwan na tayong magkausap, siyempre magde-develop yung feelings ko sa'yo. Siyempre lalalim 'to, so kailangan ko ng assurance mo. So, kinukuwento mo sa'kin na may crush ka,
what if papiliin kita kung sinong pipiliin mo sa'ming dalawa? Gano'n daw yung parang feeling ni Chururut. So, parang chinat niya ngayon itong si lalaki. Sabi niya kay lalaki na, "Sige nga, pumili ka. Ay, ang kinikwento mo sa'kin na crush mo o ako?" Hala! Hanggang sa ito naman daw si lalaki, ang pinili niya ay si Chururut. Yes! Pinili niya daw si Chururut. So, siyempre may part daw dito kay Chururut na kinilig siya. Kinilig siya, oo. Parang, hala, ngayon ko lang na-feel 'tong kilig na nararamdaman ko. Parang hindi ko 'to na-feel sa iba, first time 'to, eh. Unexpected, sa lalaki pa. Sa lahat talaga, sa lalaki talaga, weird. Pero okey, sige, tatanggapin ko. Hanggang sa mas lumalalim na daw yung pag-uusap nila, nagde-deep talks na sila, walang palya, good morning, good evening, good afternoon, good night. Walang palya, palagi daw silang nagcha-chat ng ganyan. Tuloy-tuloy hanggang sa since, kailangan niya nga ng assurance, pinili na nga siya, na-feel niya na parang hindi pa sapat 'to, eh. Parang kulang, parang gusto ko na yung relationship level. Parang gano'n, parang okey, meron kaming agreement na mag-a-act kami as kami, pero wala kaming label. May gano'n na daw sila. So, nasa next level na sila ng ano, ng mutual understanding. Ang problema lang, eh, parang ito para kay Chururut, parang gusto ko ng ano, gusto ko ng more pa, gusto ko hindi lang tayo ganito. So, ngayon inaya niya, February 14, inaya niya daw makipag-date itong si lalaki. Eh, di ayun na nga, nag-date na nga sila. Habang nasa date sila, binigay niya daw yung regalo niya. So, binigay niya yung regalo niya sa lalaki, tapos nag-confess na siya ng sasabihin niya. Sabi niya dito kay Guy na, "Hindi ko na kaya na ganito lang tayo. Gusto ko sana pumunta tayo sa next level ng relationship. Puwede ba kitang ligawan?" Na nga, sabi ko, "Ang saya, puwede ba kitang ligawan?" Eh, di ayun na nga, pumayag daw itong si Guy. Pumayag. So, siyempre ang tuwa, ang galak sa puso naman talaga nito ni Chururut, talagang hindi niya maipaliwanag yung kilig na nararamdaman niya, yung saya na nararamdaman niya, lahat na ng feeling, na positive feeling ay nararamdaman niya kasi nga pumayag itong si lalaki na ligawan niya. So, siyempre ang saya-saya niya. Natapos ang gabi na yon na masaya silang dalawa. Natapos yon na may kilig sa puso niya, may assurance sa puso niya na parang dadating kami sa point na magiging committed kami sa isa't isa. At yun ang nilu-look forward niya kasi sobrang saya niya. Pag-uwi niya, kinausap niya, chinat niya ngayon itong si lalaki. "Masaya ako na ganito yung pinag-usapan natin, masaya ako na ganito." Ta's nakita niya yung story ni lalaki. In-story ni lalaki yung gifts niya nung February 14. So, eh, di ayan ganyan. So, in-story niya parang eh, di mas kinilig siya kasi parang, "Hala, in-story niya yung mga gift ko, talaga namang, ay, ito na nga yun." Pero confused pa din siya sa nararamdaman confused pa rin siya sa sexuality niya, pero at the same time, hindi siya confused sa feelings niya. Talaga naman, sinasabi ko talaga. Parang, "Te, ito na yun, eh." Parang, "Hindi ako confused sa nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kita. Gusto kong mas lumalim pa yung level ng relationship nating dalawa." Naguguluhan ako sa sexuality ko kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ako, pero ang sigurado ako, gusto kita. Gano'n, gano'n yung feeling. Ang problema ngayon, hindi na nag-reply itong si lalaki. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, hanggang ngayon, magdadalawang buwan na, hindi pa rin nagre-reply itong si lalaki. Na-hurt siya, nasaktan siya, parang parang first time kong naramdaman na may tao na akong mamahalin. Ang problema, hindi na ako kinakausap. Ang sakit! Para daw siyang ano, eh, para siyang pinagbabato, pinagsusuntok, nilunod, ang bigat-bigat sa pakiramdam ng nararamdaman niya. Kasi nga,
After all this time, hindi mo ako re-replyan? Ikaw yung nagsimula ah. Chinat mo ako. Tapos ngayon, ikaw yung hindi makikipag-usap sa akin. Ang ganda ng usapan natin, February 14 ah. Explanation man lang oh. Anong nangyari sa'yo? Patay ka na ba? Anong nangyari sa'yo? Friends pa tayo ah. Ba't di ka nagre-reply? Sobrang na-hurt daw itong si Chururut. Akala nyo kilig-kilig moments na sad chika. Oo, malungkot pala to. Ang pinakatanong niya, bakit? Gusto niyang malaman kung bakit. Anong point of view ng lalaki? Ni lalaki, bakit hindi na siya nag-reply sa akin? At doon na nga po natatapos ang chika ni Chururut at ang kanyang first ever heartbreak. Let's proceed na po sa ating next na chika. Ang ating next na chika po ay ito na. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na ito po ay kilig moments. This chika is from Chururut at nangyari daw ito nung February 26, 2026. Prom day. Prom day daw nila. Friday daw ito. Siyempre, kasama daw niya ang kanyang pinsan. Ang pinsan niya na si Dessa. So ngayon, ang venue daw ng prom nila ay sa Winford Hotel. So shoutout daw sa mga nagtatrabaho sa Winford Hotel. Hello, mga taga Winford Hotel. So ngayon, syempre, seatmate sila ng pinsan niya. Alam naman nating lahat na kapag prom, merong red carpet doon. So sobrang feel na feel daw talaga nito ni Chururut na maglakad sa red carpet. Ganun na din ang kanyang pinsan, naglakad sa red carpet, posing, ang saya-saya daw nila. Syempre, since malaki ang eskwelahan nila, hindi niya naman masyadong kilala lahat ng mga tao sa eskwelahan nila. So, syempre, parang may seating arrangement. Katabi niya yung pinsan niya at hindi niya kilala yung mga ka-table niya. So, syempre, katabi niya sa kanan, sa pinsan niya, sa kaliwa naman, isang lalaki na hindi niya kilala. So, syempre, medyo awkward kasi ano ba yan, nandito tayo sa table na hindi natin alam kung sino sila, ganyan. Pero alam nila na magkaka-schoolmate lang din naman sila, ganyan. So, ngayon, mag-start na nga ng program. Nag-pray na daw, ganyan. Tapos hanggang sa may teacher daw sa harap na nagsalita. Sabi ng teacher, stand up, students, pwede ba kayong tumayo? At pwede ba kayong mag-form ng circle? So sila daw, nag-form daw sila ng circle. Habang naka-form kayo ng circle, gusto ko sanang mag-form din kayo ng heart, ng half heart gamit ang inyong mga kamay. At kailangan pagdugtungin nyo itong half heart na to sa katabi nyo. So parang nakaganyan. So syempre, nung nakaganyan sila, naka-half heart niya daw yung lalaki. So syempre parang siya daw parang, kinikiling daw siya kasi parang half heart kami. Okay, sige. Magka-half heart kami ng hindi ko kilala na lalaki. Tapos hanggang sa, okay, sige, yun na nga daw yung pinagawa. Hanggang sa nagsalita na naman daw ulit itong si teacher sa harap. Sabi daw ni teacher sa harap, sabihan nyo naman ang mga katabi nyo na, you're beautiful, you're handsome, ganyan. So, syempre, sinabihan niya daw ng you're beautiful yung pinsan niya. Be, you're beautiful. Tapos bigla daw nagsalita yung katabi niya, yung lalaki, sabi daw nung lalaki, you're beautiful today. So, syempre, siya naman daw sumagot niya. Sabi niya, you're handsome today. Talaga naman, today lang talaga. Hanggang sa ayun na nga. Parang kinilig daw siya kasi sinabihan siya ng you're beautiful kahit pa, walang pakialam, sinabi yan ng teacher. Kinilig ako kasi sinabi niya eh. Parang hindi ko nga siya kilala eh, pero sinabihan niya ako maganda ako ngayon. So ngayon, di ayun na nga, hanggang sa tuloy-tuloy na. Program hanggang sa bigla daw nagsalita yung lalaki na katabi niya. Parang sinabi daw sa kanya na, kamukha mo si Jillian Ward. Hulo, ang layo. Hanggang sa ayun na nga, nag-usap-usap daw sila, parang small talks, ganyan. Tapos yung pinsan niya naman daw sa gilid, parang, ano ba naman itong pinsan ko? Nagkipag-usap pa sa, hindi niya kilala na lalaki. Kinikilig-kilig daw yung pinsan niya. So, syempre siya naman daw parang, hulo, nakikipag-usap siya sa akin. Hindi ko nga siya kilala eh, pero kinakausap ko siya. Di hanggang sa, ayun na, fast forward, party na. Di party. So ngayon, si Pinsan at saka itong si Chururut ay pumunta na sa mga kaklase nila.
So, pumunta na sila do'n parang, "Halika na din, wala tayong kausap dito, wala tayong ka-party-party dito, punta tayo sa mga kaklase natin, mag-ano tayo, sayaw-sayaw tayo do'n." Eh, di ngayon sayaw-sayaw daw sila ng mga kaklase niya, ganyan, ng pinsan niya, hanggang sa kailangan na nilang bumalik sa table kasi wala na, pagod na sila, eh. Pagbalik nila sa table, ito daw si lalaki, bigla daw niya tinuro yung dance floor, parang sabi niya, so ito naman daw si Chururut, ang pagkakaintindi niya parang, "Tapos na kayo sumayaw?" Parang tinuturo yung dance floor, parang ang sa utak niya, "Tapos na kami sumayaw?" So, umoo siya, sabi niya, "Oo." Ayun pala, inaaya siya nung lalaki sumayaw sa dance floor. So, sabi niya, "Oo." Bigla daw sinabi nung lalaki, "Sige tara ano sayaw, tara." Ano tara? Parang, "Sige tara sayaw tayo." Tapos sabi niya, "Ay hindi ako sumasayaw." "Sige na, tara na, basic lang yung sasayawin natin, sumama ka na sa'kin." Parang wala daw siyang nagawa, sumayaw daw siya. Pagkasayaw daw nila, pagpunta daw nila dun sa harap, bigla daw nag-romantic yung music. Ayun na nga ba ang sinasabi ko. Romantic ang music, kinuha niya daw ang kamay ni Chururut, kinuha ng lalaki ang kamay ni Chururut, inilagay daw dito sa leeg. At ang dalawang kamay naman daw ni lalaki, inilagay sa may bewang. Tapos sumasayaw daw sila. So, siyempre si Chururut parang ano, kinikilig-kilig daw talaga siya. So, ngayon may dalawa daw babae sa gilid nila. Tapos kinikilig-kilig daw sa kanilang dalawa. Tapos sabi daw ni lalaki, "Mga kaklase ko nga pala." Ganyan. Tapos ito naman si Chururut, tiningnan niya daw yung pinsan niya. Pagkatingin niya sa pinsan niya, yung pinsan niya daw nagbibideo. Binibidyohan daw silang dalawang nagsasayaw, eh. Siyempre yung pinsan supportive, eh. Hanggang sa parang bigla daw nagsalita itong si lalaki. Sabi ni lalaki, "Naiilang ka ba sa'kin?" Sabi naman ni Chururut, "Hindi, bakit?" "Ako kasi naiilang kasi ako sa'yo, eh." Tapos bigla daw tumawa daw itong si parang, "Ako kasi naiilang ako sa'yo, eh." Hala, kinilig siya. Parang kinilig daw itong lalaki. So, siyempre siya naman daw parang, okey. Parang gano'n lang daw yung reaksyon niya. Hanggang sa bigla na daw nag-party-party ulit yung sound, yung music nila. So, bumalik na ulit sila sa table nila. Pero ang pinaka-nakakakilig na part daw dun, hindi daw binitawan ni lalaki yung kamay niya hanggang makaabot sila sa table. Dun daw siya kinilig na parang ano 'to, parang para akong prinsesa. Bakit hindi niya binibitawan yung kamay ko? Bakit magka-holding hands pa lang kami? Bakit hindi ko alam yung pangalan niya? Ba't hindi ko tinanong yung pangalan niya? Ganyan. Kilig na kilig daw siya, hindi niya daw alam kung anong mararamdaman niya kasi para daw siyang parang fairy tale, 'di ba? Parang gano'n yung eksena hanggang sa natapos na yung prom, hindi daw siya nakapagpaalam dun sa lalaki, hindi niya nalaman kung sino yung lalaki na yun. Pagkatapos makalipas ang ilang araw, pasukan na ulit, 'di ba? At, time na daw para parang exam week, ganyan. So, exam week na nila. Do'n daw kasi sa school nila may mga room do'n na yung gitna parang ang divider lang daw no'n ay sliding. So, parang isang buong malaking kwarto or isang buong malaking room, tapos ang gitna is sliding. Merong klase dito, tapos may klase din dito. So, gano'n yung nangyayari. So ngayon, kailangan buksan yung divider kasi nga exam week nga nila. Pagbukas na pagbukas daw ng divider ni Churut, nakita niya daw yung lalaki. Parang nag-slow-mo daw yung mundo niya. Tapos yung lalaki, pagkatingin, siya daw yung nagbukas ng divider, nakita din daw siya. So yung lalaki gumanon daw, nag-wave daw sa kanya, dalawang kamay. Ang saya, tapos biglang nag-alphabetical order na daw yung teacher. So, tumayo daw lahat ng mga kaklase nung lalaki at hindi niya na daw nakita o hindi niya na daw masyadong namukaan yung lalaking nag-wave sa kanya. So, parang sabi niya, "Okey, sino kaya yun? Siya ba yung nakita ko sa prom?" Okey, anyway, balik na daw siya, ganyan-ganyan, hanggang sa natapos na yung exam, umuwi na siya. Pagkauwi niya, hindi siya mapakali, chineck niya ngayon yung phone niya. Chineck niya kung ano yung pangalan ng lalaki. Hindi naman daw mahirap hanapin dahil nga parehas lang naman daw sila ng eskwelahan. Pagka-check niya, nag-i-stalk-stalk siya dun sa school page nila, nakita niya yung isang lalaki. Pagkatingin niya, sakto, confirmed. Ito yung lalaki sa prom. Kasi yung damit, yung profile picture ng lalaki, yung damit niya nung prom.
yung suot niya nung prom. So, parang confirm, ito siya. Ito pala yung pangalan niya. Pagka-check niya, siya yung nag-wave sa'kin nung binuksan ko yung divider ng room. So, parang, parehas kami ng room? Eh, di gano'n. So, parang kinilig siya at that moment. So, ngayon kinabukasan, kinabukasan, exam day ulit, pinalabas daw silang lahat sa labas ng classroom at, dun muna sila pinag-stay sa labas. So ngayon, habang nasa labas daw sila ng classroom, lumilingon-lingon daw siya. Pagkalingon na pagkalingon daw niya, nakita daw niya, nakatingin daw sa kanya yung lalaki na sinayaw siya sa prom or yung lalaki na na-meet niya sa prom. Nakatingin daw sa kanya at nagtitigan daw sila for 5 seconds. Tapos biglang umiwas na daw siya ng tingin kasi kinilig na siya eh. Pero hindi dapat halata. Ganyan. So hanggang sa gusto niya daw ulit lumingon. Gustong-gusto niya ulit lumingon kasi gusto niya makita kung nakatingin ba sa kanya. Kaso pagkalingon niya, yung lalaki daw nakatakip daw yung mukha, tapos nakatingin daw sa kanya. Yung pagtakip daw ng mukha, yung tipong parang kinikilig, pero ayaw ipahalata na kinikilig kaya tinakpan na lang yung mukha. So, pagkatingin niya, nagkatitigan ulit sila, tapos nakatakip yung mukha ng lalaki, tapos alis yung tingin nilang dalawa, tapos dun siya ngumiti ng malala. Kasi nga, sobrang kinikilig siya. Ang cute! At doon na po natatapos ang ating chika. I mean, yun po natatapos yung chika ni Chururut ha. Hindi ko alam kung ano yung mga sunod na nangyari, kung naging sila ba, ewan ko. Pero, chinika niya lang naman yung kilig moments niya. Mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. At ito na po ang ating huling chika. Okay, magsimula na tayong lahat. Huwag na nating patagalin to. Nabasa ko na ito. Nag-notes na din ako. Na-review ko na din. Kaya naman, magsimula na tayong lahat. Ito na ang chika ko. Makinig ka! And this chika is funny story. Tawagin natin siya sa pangalang Chururut na naman dahil wala siyang binigay na pangalan sa atin. So tawagin natin siya sa pangalang Chururut. So ito kasi si Chururut, nung 7 years old daw siya, ay lumipat daw sila ng bahay. From Pangasinan, lumipat daw sila ng Antipolo kasi yung tatay niya seaman. So, parang ang nangyari para hindi na palipat-lipat or hindi na mahihirapan yung tatay niya lumuwas-luwas papuntang Pangasinan, lipat na lang sila sa Antipolo, sa bahay ng tito niya, wala namang nakatira dun, so dun na lang daw muna sila. So ngayon, meron siyang punto. Kumbaga, siyempre, probinsyana siya, may punto siya, marunong siya magpanggalatok. Ang problema lang, hindi siya magaling magtagalog. At may punto talaga siya kapag nagtatagalog siya. So ngayon, nasa garahe daw itong si Chururut. Alam niyo yung dalawang monoblock? May garter doon. Naglalaro siya mag-isa ng 10-20. So 10, 20, 30, 40, chururut, chururut, chururut. Hanggang sa may tatlo daw na babae na lumapit sa kanya. Siyempre, kahit daw garahe yon, makikita mo pa rin daw yung parking area. So, ganyan. So, may lumapit daw doon sa gate nila, may lumapit na tatlong babae. Si Irish, si Red, at si Julia. Pagkalapit, sabi, bago lang kayo dito, gusto mo makipagkaibigan? Sabi daw kay Chururut. Sabi naman daw ni Chururut, sige, gusto ko makipagkaibigan. Gusto niyo maglaro ng 10-20? Sabi naman daw ni Red, okay lang, pero gusto mo munang gumala. Tara, gagala tayo dito. Dito lang naman tayo sa subdivision, di naman tayo lalayo. Sabi naman daw ni Chururut, okay, sige, magpapaalam lang ako kay mama. Nagpaalam siya sa nanay niya at pinayagan siya at ayun na nga. Umalis na daw sila at gumala na daw sila doon sa subdivision. Hindi naman daw sila lumayo, pero bumaba daw sila. So parang nasa taas yung bahay nila tapos pababa yung subdivision. Pagbaba daw nila, may mga bata daw na hinarang sila. Mga batang mga maldita. Itong si Chururut, may ugali siya kung saan maldita din siya. Palaaway at saka pumapatol talaga. Ganun siya, ganun daw siya pinalaki. Kahit daw nung prep school daw siya sa Pangasinan, lagi daw siya nang aaway ng mga bata na kaklase niya. So ngayon, hindi siya natatakot kahit harangin tayo dito. Parang sa utak-utak niya, ay hinarang tayo ng mga bata. Wala akong pakialam, kaya kong lumaban sa kanila kahit bago lang ako dito. Ganun siya kamaldita, te. So, okay, sige. Itong si Red, bading, okay? So,
Becky itong si Red. Tapos ayun na nga, hinarang daw sila ng mga bata. Sabi daw ng mga bata sa kanila, "Ay wow, nagsama pa ng bagong pangit si Bading." Sabi daw sa kanila. So sabi naman daw nito ni Chururut parang, "Hoy, hindi ako pangit. Anong sinasabi mong pangit ha?" Ay, nagmamalditahan daw sila. Hanggang sa sabi nung kaaway nila, "Ay, probinsyana, pangit." Sabi niya, "Ano naman kung probinsyana? Bakit? Porket may punto ako, ganyan mo ako pagsasalitaan?" Parang ganyan-ganyan, pagsasalitaan, churot, ganyan. Tapos siyempre, ito palang mga kalaban nila, ay kaaway si Red. So siyempre, kaya pala sila hinarang kasi kaaway nila si Red. Si Julia naman daw, tahimik lang daw siya sa gilid, hindi naman daw siya masyadong nakikipag-away, parang nag-o-observe lang. Ito si Red at saka si Irish, sila daw yung parang "Oh, ano, 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 sige." Parang gano'n daw sila, parang, "Hoy kayo, wag nga kayo." Ito naman daw si Red, "Hoy kayo, kay bago-bago ng tao, inaaway niyo, susumbong ko kayo sa nanay niyan." Parang ito naman daw si Irish, "Oo nga, susumbong ko kayo sa nanay niyan, matapang yung nanay niyan, kahit bago lang sila dito, alam ko matapang yung nanay niyan." Parang, "Oh, ano?" Gano'n-gano'n naman daw. So siyempre ito naman daw si kalaban, sabi daw ni kalaban, "Eh di magsumbong kayo, sumbongero, mukha naman kayong tae." Parang parang hindi na daw niya maalala kung ano talagang sinabi, pero naalala niya tinawag daw talaga silang mga tae, ganyan. Parang, "Okey, sige." Parang dun daw napikon, hanggang sa napikon daw itong si Chururut. Nainis talaga siya, parang nakuha yung pika niya, eh. Siyempre napikon siya, nag-stomp daw siya ng paa niya, parang, "Ha? Sabi mo, mukha kaming tae? Ulitin mo yung sinabi mo." Parang gano'n, nakikipag-ano na daw siya, nakikipag-away na daw siya, nag-i-stomp-stomp na daw siya ng feet niya. Talaga namang mga bata. Tapos hanggang sa, "O sige, 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 ano, anong laban mo, anong laban mo?" Tapos biglang ito daw si Chururut, sobrang pikon niya, ano na siya, ready na siyang makipagbakbakan, eh. Sabi niya, "Oh, bakit? Kaya niyo ba 'to?" Gumanon daw siya, yung parang kasi kakanood niya lang daw ng Karate Kid that time. So siyempre gumanon daw siya, sabi niya, "Oh, bakit? Kaya niyo ba 'to?" Nagganon daw siya. Pagkaganon daw niya, nautot daw siya ng malakas. Parang, "Oh, bakit? Ano, kaya niyo ba 'to?" Ay, tapos bigla daw siyang tinawanan ng mga kalaban. Tinawanan daw siya kasi ang lakas daw ng pagkakautot niya. Ang ginawa daw niya, tumakbo daw siya pataas, tapos hinabol naman daw siya nila Red, ni Irish at ni Julia kasi nga siyempre napahiya siya, eh. Ta's sumisigaw daw yung mga kalaban, "Ah, umutot ang baho mo, ah, utot, utot." Hanggang sa ayun na nga, umuwi na daw siya. Tapos andun naman daw si Julia, si Irish, nakain daw sila ng banana Q. Habang kumakain daw sila, eh, pinagtawanan na lang daw nila yung nangyari kasi nga daw nautot nga siya at pinagtawanan na lang nila kasi nga ano pa bang magagawa nila, napahiya na siya, eh, 'di ba? Tapos isa daw yon sa pinaka-core memory na nangyari nung kabataan days niya. Ngayon daw, eh, graduating na siya, congratulations din sa'yo, oo. Ayun, shoutout daw dun kay Irish, Julia, and sa'yo Red, shoutout daw sa inyo. Kasi nami-miss niya na daw kayo. Grabe naman yun, te, nakakahiya yun. Diyos ko, parang, ano, lalaban ka? Wala na, talo ka na. Kasi napahiya ka eh. Talo ka na agad, alis ka na lang, uwi ka na lang, huwag ka na lang ulit, makipagkita sa kanila. Pero, sabi niya pala dito, eh, simula daw no'n tinatawag na daw siya ang palayaw daw na daw niya doon sa Antipolo ay, utot, oo, 'yun na daw ang tawag sa kanya. Anyway, talaga namang sana nag-enjoy po kayo sa ito na ang Chika Ko Podcast. Talaga, thank you so much everyone sa lahat ng sumusuport sa akin. Sa lahat po ng gustong mag-share ng kanilang chikret, puwede po kayong mag-visit sa aking profile or sa aking, sa bio ng aking TikTok, IG, Facebook, nandiyan lang po yung link. 'Pag kinlik niyo po yung link, ayun po, makikita niyo na po do'n yung, share your chika or share your chikret. Bahala na po kayo kung anong gusto niyong i-share at sobrang ma-appreciate ko po kung mag-share po kayo sa akin. Again, maraming salamat po sa lahat ng support. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Hanggang sa muli, hindi ko alam kung paano matatapos 'to, basta bigla na lang mawawala.